Part 18. Dahil sa ayaw sumagot ni Annie sa kanya ay kung ano-ano na lang ang pumasok sa isip ni Lucas. Annie, siya iyon tama? Tanong niya rito. Agad namang nagsalubong ang mga kilay nito dahil sa tanong niya. Sinong siya? Nalilitong tanong nito sa kanya. Tama na nga ang pagkukunwari mo. Malamig na sabi niya rito. Noong bago tayo ikasal, di ba sinabi mo sa akin na may isang lalaki kang nagugustuhan ng matagal na panahon na hindi ba? At noong sinabi ko sa iyong maghihiwalay na tayo ay nabanggit mo ulit iyon sa akin. Siya ang lalaking iyon, hindi ba? Sunod-sunod na tanong niya rito. Pagkatapos niyang magtanong ay bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib nang wala sa oras na tila ba piniga iyon at bigla na lamang siyang hindi naging komportable dahil rito. Dati, lagi niyang hinihintay ang araw na tuluyan na nga silang maghiwalay ni Annie at muli na silang babalik sa kanya-kanyang nilang mga buhay at magiging magkakilala na lamang. Ngunit ngayon dahil sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng lungkot bigla-bigla dahil sa pag-iisip na maghihiwalay na silang dalawa at tuluyan na itong aalis sa buhay niya para maghanap ng ibang lalaking makakasama nito sa buhay. Nagseselos ba siya? Ano ba ang nangyayari sa kanya? May sakit kaya siya, kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip niya? Sagutin mo ang tanong ko, muling sabi niya kay Annie na tila isang investigador na pilit itong pinapaamin kahit na ayaw nitong sumagot sa kanya. Sa halip na sumagot ay ngumiti lamang siyang muli rito. Ngunit alam niya na ang mga ngiting iyon ay punong-puno ng kalungkutan. Sa mga oras na iyon ay hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman at hindi niya alam kung ano ang eksaktong salita para ilarawan iyon. Lucas, bulag ba ang mga mata mo? Hindi ka man lang ba marunong makiramdam? Tanong niya sa kanyang isip. Minahal niya ito sa mahabang panahon ngunit sa kasamaang palad ay hindi nito iyon maramdaman at ang akala nito ay ang mahal niya ay ibang lalaki. Napakalaking katatawanan iyon para sa kanya. Napakamanhid naman yata nito masyado. Dahil rito ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mas lumawak pa ang kanyang ngiti sa labi. Tumitig siya kay Lucas at malamig na sinalubong ang mga mata nito. Malaya kang isipin kung ano ang gusto mo, sagot niya rito. Wala nang dahilan pa para ipaliwanag niya pa rito ang sarili niya o sabihin rito na hindi iyon ang lalaking nakita nito. Alam niyang mahihirapan lang siyang magpaliwanag kaya pinili na lamang niyang hindi iyon pansinin. Hindi na bale na lang. Siya pala talaga, bulong nito. Ang kinang ng mga mata ni Lucas ay bigla na lamang lumabo at nandilim dahil sa kanyang nalaman. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa leeg ni Annie at ang kanyang hininga ay damapo sa balat nito. Nanatili siyang sa ganoong ayos nang hindi nagsasalita at niyakap lamang ito ng mahigpit. Samantala ay dahil sa ginawang pagyakap nito ay pagagalitan niya sana ito ngunit pinili na lamang niya ang tumahimik. Hindi niya inaakalang magiging ganito ang kilos nito ngayong gabi. Isa pa ay ang kalungkutan na nakita niya sa mga mata nito, ano kaya ang ibig sabihin nito? Nalulungkot ba siya dahil ang akala nito ang lalaking matagal na niyang nagugustuhan ay si Greg? Ngunit sa huli ay naipilig niya ang kanyang ulo at iwinaksi iyon sa kanyang isip dahil napaka-imposibleng mangyari iyon. Napaka-imposible talaga. Bakit naman sana ito malulungkot? Wala naman itong nararamdaman sa kanya at higit sa lahat ay wala naman itong pakialam sa kanya. Kung totoong nalulungkot man ito ay hindi dahil iyon sa nalaman nito kundi dahil natapakan ang ego nito na ang asawa niya ay may nararamdaman para sa ibang lalaki. Wala itong kinalaman sa kanya at lalo na sa pag-ibig. Wala talaga. Ipinilig niyang muli ang kanyang isip dahil sa kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip. Si Lucas ay mahal si Trisha at hindi naman ito pwedeng magmahal ng dalawa. Annie, tawag nito sa kanya at pagkatapos ay bigla na lamang nitong itinaas ang ulo at seryosong tumingin sa kanya gamit ang madilim nitong mga mata. Ganun mo ba siya kamahal? 10 taon. Buong 10 taon mo siyang minahal at hanggang ngayon ay gusto mo pa rin siyang makasama. Tanong nito sa kanya. Ang mga mata nito ay napaitim habang nakatitig sa kanya. Napakurap siya bigla at pagkatapos ay tumango. Oo, ganun ko na nga siya katagal na minahal. Sagot niya rito. Samantala pakiramdam ni Lucas ay tila ba siya isang baliw na nakikinig sa kanyang asawa tungkol sa kung gaano niya kamahal ang ibang lalaki. Ganon ka ba talaga kapag mahal? Muling tanong nito sa kanya. Oo, parang ikaw lang din, pareho lang tayo. Hindi ba at mahal na mahal mo si Trisha at kahit na napuli ang kanyang mga paa ay hindi mo pa rin siya kinalimutan? Mahinahong sagot ni Annie rito habang nakatitig pa rin sa mga mata nito.
Kung ikukumpara mo ang pagiging mapagmahal mo sa akin ay wala akong panama sa'yo. Sabi nito sa kanya bigla. Tama ka, walang-wala talagang panama ang pagmamahal mo. Sagot naman niya rito. Pagkatapos sabihin niyo ni Annie ay bigla na lamang sumakit ang puso niya nang wala sa oras. Galing talaga sa puso niya ang huling sinabi niyang iyon. Talagang hindi niya may pagkukumpara ang pagmamahal nito para kay Trisha dahil sa kabila ng pagpapakasal nito sa kanya ng ilang taon at hindi pagkikita ay hindi pa rin ito nagawang kalimutan ang pagmamahal nito para sa babaeng iyon kahit na siguro makipagkumpetensya rito ay wala siyang tiyansa na manalo kahit na katiting man lang. Ani, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Minamaliit mo ba akat pinagtatawanan? Tanong nito sa kanya. Hindi. Pinupuri kita Mr. Montenegro. Sarkistang sabi niya rito na may pairap pa. Hindi ko alam na matalas na pala ang dila mo ngayon. Sabi nito sa kanya bigla. Sa katunayan ay ganoon na talaga siya magsalita ngunit ang lagi lang kasi nitong nakikitang ugali niya ay ang pagiging mabait at masunurin niya dahil hindi naman niya ipinapakita rito noon ang pag-uugaling ganoon. Sa katunayan noong bata pa siya ay palagi na lamang siyang inaasar ng mga batang kaedad niya dahil lamang sa pagiging sugarol ng kanyang ama. Kung hindi siya natutong lumaban ay baka palagi na lamang siyang binubuli at baka ang malala pa ay baka bugbugin pa siya. Ngunit nang tuluyan na siyang nagpakasal rito ay kinalimutan na niya at ibinaon na nag-ugali niyang iyon at naging tila isang kuting na napakamasunurin rito at napakalambing. Maraming beses na hinaplos ni Lucas ang buhok niya noon at pagkatapos ay malambing na sanabi sa kanya na lagi siyang magpapakabit. At dahil doon ay lagi na lamang lumalambot ang kanyang puso sa tuwing ginagawa nito iyon sa kanya. Naisip pa niya na kahit ang pusa na laging sumusunod sa may-ari at hindi naninira sa loob ng bahay ay kapag hinaplos mo at kinarga ay magiging masaya ito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay mali pala siya, mali talaga siya. Natatandaan niya pa ang isang line sa paborito niyang pinapanood na telenovela. Kapag ako ay nagmahal ako handang magpaalipin sa iyo kahit na anong mangyari dahil iyon ang magiging kaligayahan ko at dahil sa pagiging masaya ko ay ang magiging pakiramdam ko ay tila ba isang bulaklak na palaging nakabukadkad dahil sa labis na kaligayahan. Pero anong mapapala niya sa pagiging sunod-sonyer niya rito at kabaitan niya? Sapat ba na dahil mahal niya ito pero wala naman itong pagmamahal sa kanya? Tungkol naman sa bulaklak na namumukadkad ay matagal na iyong nalanta dahil sa kagagawan nito. Lucas, pwede bang hayaan mo naman akong mapag-isa kahit ngayon lang? Ano, bakit hindi ka makasagot? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya. Ayaw ko ng pag-usapan pa, mabilis niya rin namang sagot rito. Biglang napatitig ito sa kanya at pagkatapos ay malalim na sinabing, okay then. Iba na lang ang gawin natin, sabi nito. Anong gagawin? Halos nauuto at nalilitong tanong niya rito dahil wala talaga siyang ideya sa sinasabi nito. Bigla na lamang bumaba ang mukha nito sa kanya at pagkatapos ay muli siya nitong hinalikan at kung kanina ay marahas na siya nitong hinalikan ngayon ay mas marahas na naman na tila ba isang galit na leon na sumasalakay sa kanyang mga labi. Nanlalaki ang mga mata ni Annie ng mga oras na iyon at halos hindi makapaniwala na ang lalaking nasa harapan niya ay si Lucas dahil sa ginagawa nito sa kanya. Iyon ang unang beses na nakita niya ang pagiging marahas at dominante nito at hindi niya tuloy maiwasang isipin kung ganito ba talaga ito. Hanggang sa bigla na lamang itong tumigil at nagangat ng ulo pagkatapos ay tinitigan siya. Ani, huwag mong kalimutan na habang kasal pa tayo ay asawa pa rin kita at hindi kita pinapayagan na makipagkita o niisipin man lang ang ibang lalaki. Bulong nito sa kanya ngunit nenas siya dahil sa sinabi nito sa kanya. Ikaw ha? Araw-araw mo ngang iniisip si Trisha, sabi niya din naman rito. Sino nagsabi sa'yo na iniisip ko siya araw-araw? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay inilapit naman nito ang kanyang ulo sa tenga nito. Ngayon ay ikaw lang ang tanging laman ng isip ko, Ani, na mamaos na bulong nito sa kanya bigla. Natigilan siya bigla nang marinig niya ito. Paano nangyari iyon? Mukhang nagbibro lang ito sa kanya. Nahila siya mula sa kanyang pag-iisip nang bigla na lamang dumampi ang labi nito sa kanyang punong tenga. Napapikit siya ng mariin at pagkatapos ay bahagyang nag-inag ang kanyang katawan. Ay ilang sandali pa ay nagmuli siya ng kanyang mga mata at halos hindi makapaniwala sa nangyayari ng mga oras na iyon. Nablangko ang isip niya at halos wala siyang maisip. Ani, akin ka lang at mananatiling asawa ko, bulong nito sa kanya.
Katawan ko lang ang pag-aari mo, mabilis naman niyang sagot rito hindi. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba maliban sa akin, sabi nito. Nang ibabaw ang tinig ni Lucas sa buong silid at halos paulit-ulit niyang narinig ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang siyang naging seryoso. Dapat ba niyang seryosohin ang sinabi nito? Naiintindihan mo na ba? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay napatitig sa kanya habang namumula na ang mukha at namumungay ang mga mata. Dahil rayot ang puso ni Annie ay bigla na lamang lumambot na kasing lambot ng unan at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mapuputing mga kamay at ipinalibot sa leeg nito at niyakap ito. Matapos namang makuha ang pagpayag nito ay labis na nasabik si Lucas at muling ibinaba ang kanyang ulo rito at kung kanina ay pinipigil niya pa ang kanyang sarili ngayon ay hindi na. Tuluyan na nga niyang itinapon ang lahat ng kanyang pagpipigil. Ramdam na ramdam nila pareho ang pagtaas ng temperatura sa buong silid. At maging ang kanilang mga katawan ay tila ba sinisilaban dahil sa sobrang init at maging ang kanyang puso ng mga oras na iyon ay tila ba nag-aapoy. Sa sandaling hinubad ni Lucas ang kanyang mga damit ay malinaw na malinaw sa kanya ang pagkalat ng init sa buong pagkatao niya. Napayakap siya sa ulo ni Lucas at ang ulo nito ay kasing init lang din ng pakiramdam niya. Sa mga sandaling iyon ay ayaw gumana ng kanyang utak at walang lakas ng loob na mag-isip ng kung ano-ano dahil tanging ang gusto lamang niya ay ang sundin ang gusto ng katawan niya. Ngunit bigla na lamang silang nabulabog ng isang tunog at tunog iyon ng cellphone ni Lucas. May tumatawag sa cellphone ni Lucas at base pa lang sa ringtone nito ay alam na niya kaagad kung sino ang tumatawag. At ang tawag na iyon ay galing kay Trisha dahil iisa lang naman ang ringtone ng tawag ni Lucas pero pagdating kay Trisha ay iba ang ringtone nito. At nang marinig niya ang ringtone nito ay bigla na lamang may isang ideya na pumasok sa isip ni Annie. Mabilis niyang ipinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Lucas at niyakap ito ng mahigpit. Huwag mong sagutin, sabi niya rito. Lucas, huwag mong sagutin. Sabi niya ulit rito dahil tila ba wala itong narinig kaya inulit niyang sabihin ito rito. At para hindi na nga ito tumayo ay ikiniskis niya ang kanyang katawan rito para hindi na ito tumayo pa ngunit wala itong sinabi at pagkatapos ay bigla itong napatitig sa kanya. Bitawan mo ako Annie, sabi nito sa kanya. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Pananantya niya rito. Annie, bago pa man matapos ni Lucas ang sasabihin nito ay mabilis niyang pinutol ang mga susunod pang sasabihin nito. Huwag mong idailan sa akin na hindi siya okay at may dinaramdam siya. Lucas, sa totoo lang ay hindi rin ako okay, sabi niya rito ngunit hindi siya nito pinansin at bigla nitong hinawakan ang kanyang mga kamay at pilit na tinatanggal. Annie, bitawan mo na ako, muling sabi nito sa kanya. Ngunit sa halip na pakawalan niya ito ay matigas niyang niyakap ito. Sa totoo lang ayaw niya naman talagang makipagkumpetensya kay Trisha ngunit kung iiwan siya nito para sa babaeng iyon sa mga oras na iyon ay sino siya sa buhay nito. Asawa pa rin ba? Halos ayaw na niyang maniwala pag nagkataon. Hindi kita bibitawan, pagmamatigas niyang sabi rito. Sa mga oras na iyon ay tuluyan nang hindi nagsalita si Lucas at direkta na lamang na tinanggal nito ang kanyang mga kamay mula sa leeg nito. Halos walang nagawa si Annie habang tinatanggal nito ang kanyang mga kamay. At sa mga sumunod pang sandali ay tuluyan na nga nitong natanggal ang kanyang kamay sa leeg nito at pagkatapos ay dali-dali nitong inabot ang kanyang cellphone. Nang mga oras na iyon ay tila siya sinampal ng katotohanan ngunit bigla na lamang siyang muling nakaisip ng isang ideya at mabilis na hinablot ang cellphone nito at pagkatapos ay itinago sa kanyang likod. Annie, ano ba? Inis na sigaw sa kanya ni Lucas dahil sa ginawa niya. Ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Lucas, asawa mo ako at hindi kita pinapayagan na sagutin ang tawag ng kahit na sino ngayon. Sabi niya rito. Annie, masyado ka naman yatang sensitive. Ano naman ang problema sa pagsagot ng inang simpleng tawag lang? Tanong nito sa kanya. Gusto niyang matawa dahil sa sinabi nito, siya. Masyadong sensitive. Hinayla siya nito sa kama at nasa intimate na silang ayos pagkatapos ay sasagutin lamang nito ang tawag mula sa ibang baban dahil lang sa napakalim na dahilan. Yun na ba ang sensitive? Lucas, ikaw na rin ang nagsabi na kailangan nating patatagin ang pagsasamang ito ngunit ikaw ang unang sumire sa sinabi mo at maging sa pagsasamang ito. Sinira mo ang lahat. Anong ipinangako mo sa akin? Nakalimutan mo na ba? Ang sabi mo ay hindi ka na muling makikipagkita pa sa babaeng iyon pero hindi mo na panindigan. Sinabi mo lang iyon para paniwalain ako.
Galit na sabi niya rito. Ngayon sabihin mo nga sa akin Lucas kung sa lahat ba ng sinabi mo sa akin ay ilan doon ang totoo. Naluluhan ng tanong ni Annie rito. Bigla na lamang napahawak si Lucas sa kanyang mga kilay at napahaplos doon habang magkasalubong ang mga ito. Mas kumunat pa ang kanyang noo nang makita niyang umiiyak na ito ng mga oras na iyon at halos hindi siya mapalagay. Pero hindi nagtagal ay pinili na lamang niya na huwag na lamang intindihin ang pag-iyak nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay humugot ng malalim na buntong hininga at pagkatapos ay tumitig ito. Nang tingnan na niya ito ay normal na ang mga titig niya at hindi na katulad kanina. I'm sorry Annie, alam kong mali ako ngayon pero alam kong hindi ako tatawagan ni Trisha ng walang dahilan lalo na at this oras na ng gabi. Sa ngayon ay siya na muna ang kailangan kong intindihin. Malamig na sabi niya rito. Annie, kailangan kong sagutin ang tawag niya ngayon. Dagdag pa niyang sabi rito. Nang marinig naman ito ni Annie ay malungkot siyang napangiti. Kahit na ano pa ang sabihin niya rito at kahit anong pidgel pa ang gawin niya ay walang magiging silbi iyon dahil buo na ang desisyon nito. Bigla na lamang siyang napakurap ng wala sa oras at pagkatapos ay napatitig rito. Pakiramdam niya ay ibang tao ang nasa harapan niya ng mga oras na iyon at hindi si Lucas. Lucas, kailangan kong tanggapin ang desisyon mo, hindi ba? Tanong niya rito. Ang kanyang tinig ay mas kalmado na kaysa kanina at hindi na rin siya naghihisterya habang nakikipag-usap rito. Isa pa ay wala naman ang dahilan para maging ganoon pa siya. Tumitig ito sa kanyang mga mata at pagkatapos ay marahang tumango. Oo, sagot nito sa kanya. Inaasahan na niyang iyon ang isasagot nito ngunit sa kabila nito ay nagtanong pa rin siya. Dahil rito ay mas naging kalmado pa si Annie at naging mahinahon matapos marinig ang sinabi nito. Wala na talagang paraan para mabago ang isip nito. Kahit ano talagang gawin niya ay mas mahalaga pa rin rito ang babaeng iyon. Nang lumapit ito sa kanya ay kaagad niyang kinuha ang cellphone nito na itinago niya sa likod niya. Pagkatapos ng makuha niya ito ay ginamit niya ang dalawa niyang kamay upang hawakan ito at iabot rito ang cellphone nito. Samantala, nang makita naman ni Lucas ang itsura ni Annie ay bigla na lamang ulit bumalik ang pakiramdam niya kanina na tila ba siya binabagabag. Nang abutin niya ang kanyang cellphone mula rito ay hinawakan niya ang kamay nito at marahang pinisil. Annie, bakit ba ganyan ang mukha mo? Sasagutin ko lang naman ang tawag eh. Sabi niya rito. Talaga ba? Tanong nito sa kanya sa mahinahong tono. Pinanood niya ito kung paano ito gamulong sa kama at pagkatapos ay tayo nito inabot ang switch ng ilaw at ang tanging iniwan lamang nitong nakasindi ay ang isang lampshade na nasa tabi ng kama kung saan ay malamlam lamang ang liwanag, upang kahit na papano ay may natitira pa ring liwanag ang buong silid at hindi naman masyadong madilim. Makalipas lamang ang 2 minuto ay bigla na lamang may tumawag sa kanya. Narinig niyang mabilis nitong sinagot iyon at pagkatapos ay ng mga oras na iyon ang kanyang katawan ay nakabalot na sa kumot na tanging ang kanyang ulo na lamang ang nakalabas. Saglit na nagdalawang isip si Lucas na tingnan siya at pagkatapos ay sinabing, nasaan daw ang sasakyan ni Trisha sa kabilang bayan. Kailangan ko siyang puntahan at babalik din ako kaagad, sabi niya rito. Napakurap si Annie at hindi sumagot rito. Dahil sa hindi niya pagsagot ay napilitan itong umupo sa kanyang tabi at pagkatapos ay napasandal ito sa headboard ng kama, hinawi nito ang mga hibla ng buhok niya na nagkandahulog sa kanyang noo gamit ang payat nitong daliri at pagkatapos ay ibinaba nito ang ulo at dahil sa ginawa nito ay alam na niya agad kung ano ang pinaplano nitong gawin, hahalikan siya nito sa noo. Dahil nalaman niya kaagad na ganito ang plano nitong gawin ay bigla na lamang siyang tumalikod upang iwasan ito, ang mga kamay ni Lucas ay bigla na lamang napatigil sa hangin dahil sa labis na pagkapahiya niya. Binawi nito ang mga kamay nito at pagkatapos ay napabuntong hininga. Aalis lang ako sandali at babalik din ako ngayong gabi, promise ko yan sa'yo. Pangangako pa nito sa kanya at pagkatapos ay tumayo na mula sa tabi niya. Muli siyang umikot upang tingnan kung ano ang gagawin nito at nakita nga niya na nagpalit ito ng damit at naghanda na sa pag-alis nito. Nang makita na handa na itong umalis ay bigla na lamang siyang nagsalita mula sa kinalalagyan niya. Lucas, napakasimple lang ng pangako mo ngayon at naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung hindi ka makauwi ngayong gabi? Ihanda mo ang sarili mo kapag nagkataon. Sapat na siguro ang isang sampal. Malamig na sabi niya rito. Humarap naman ito sa kanya at pagkatapos ay nagsalita. Sinabi ko na sayo na uuwi ako, matigas naman na sagot nito sa kanya.
Talaga, ngumiti si Annie. Pero alam mo sa totoo lang ay wala na rin naman sa akin kung tutuperin mo ang mga pangako mo sa akin ngayon dahil wala na akong paniniwalaan pa sa mga iyon. Sabi niya, sa ilang beses na nangako ito sa kanya ay ni minsan ay hindi naman ito tinupad iyon. Nangangako lamang ito para paniwalain at paasahin siya. Ani tawag nito sa kanya at halata sa boses nito na galit na ito ng mga oras na iyon. Gusto mo ba na isa-isahin kong sabihin ngayon? Hamon niya rito dahil sa inis niya. Masakit na inalala ni Annie ang mga kasinungalingang nag-iwan sa kanya ng mga sugat. Sinalubong niya ang malalamig nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Noong nakaraang gabi ay sinagot mo ang isang tawag sa cellphone mo, hindi ba? Tinanong kita kung ano ang problema pero ang isinagot mo ay wala naman pero nung nakatulog na ako ang ginawa mo. Bumangon ka at umalis at hindi ka umuwi ng buong gabi, Lucas. Kung inaakala mo na hindi ko iyon alam ay nagkakamali ka dahil hindi ako nakatulog ng gabing iyon ngunit wala naman sana akong balak na sabihin sa iyo eh. Pag-amin niya rito. At ngayon ay halos walang ipinagkaiba dahil nakatanggap ka rin ng isang tawag ngayon at pagkatapos lamang ng ilang minuto ay nagmamadali ka ng lumabas para puntahan ang babaeng iyon, hindi ba? Pagpapatuloy niya. At anong sabi mo? Uuwi ka rin. Napailing siya. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa sinabi mo sa kabila ng lahat ng pagsisinungaling mo? Magpalat kaya tayo ng sitwasyon, ikaw ay ako at ako ay ikaw. Maniniwala ka kaya? Dagdag pa niya. Sa mga oras na iyon ay gusto niyang purihin ang sarili niya dahil napakakalmado niya at para bang wala lang sa kanya ang mga pinag-uusapan nila. Lucas, alam kong medyo may pagkatanga ako at hindi ako ganun katalino pero hindi naman ako sobrang tanga-tanga. Dagdag pa niya. Anong karapatan mo para saktan ako ng paulit-ulit? Aalis na ako, sabi nito sa kanya at nang sabihin nito ang tatlong salitang iyon ay bigla na lamang lumuwag ang pakiramdam ni Annie. Sa halip na umalis ay muli siyang humarap kay Annie at mabilis na ibinagsak ang kanyang sarili sa kama at mahigpit na hinawakan ang mga bisig ni Annie. I'm sorry Annie, hindi ko alam na marami na pala akong nagawa para masaktan ka. Sabi nito sa kanya. Pangako, uuwi talaga ako mamaya umulan man o kahit bumagyo pa. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Pagkatapos nitong sabihin ang mga iyon ay umalis na si Lucas. Pagkalabas nito ay binalot pa lalo ni Annie ang kanyang sarili sa kumot at ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na nga siyang nakaramdam ng antok at doon niya nalaman na hindi naman pala ganun kahirap na matulog na wala si Lucas sa tabi niya at kaya niya naman palang matulog mag-isa. Kaya lamang ay hindi maalis sa isip niya ang mga sinabi niya noon na huwag umalis si Lucas sa tabi niya dahil hindi siya makatulog sa gabi. Pero sa totoo lang ay mali pala siya. Balang araw ay nasisiguro niya na magagawa na niyang talikuran ang lahat ng bagay na konektado kay Lucas. Pagkagising niya ay umaga na at mag-isa lamang siya sa silid, napasulyap si Annie sa upuan sa tabi niya at nasabi niya sa kanyang sarili na wala talaga. Sa kabila ng lahat ay maayos niyang tiniklop ang kanyang kumot at pagkatapos ay doon niya nalaman na mainit pala ang isang panig ng kama. Mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay at mabilis na dinama ang tabi ng pinaghigaan niya at mainit nga talaga. Ibig bang sabihin ay umuwi talaga siya? Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay wala na siyang pakialam pa. Dali-dali na lamang siyang bumaba sa kusina at pagbaba niya nga doon ay nakita niya na masasarap ang mga almusal na nakalapag sa mesa. Ang mga putahe ay magkakaiba at tigkakaunti lamang. May mga bacon, tapang bangus, longganisa, itlog at mga iba pa. At halos lahat ng mga iyon ay gusto niyang kainin. Nagulat na lamang si Annie nang makita niya si Lucas na naglalakad palabas ng kusina na nakasuot ng dark gray na apron. Akala niya ay ang mga katulong nila ang nagluto at hindi niya inaasahan na ito pala ang nagluto ng mga iyon. Nang makita siya nito ay kaagad nitong hinubad ang suot nitong apron at pagkatapos ay inilapag nito ang isang plato na may laman na paboritong ulam ni Annie. Salamat, malumanay na sabi niya rito. Nang marinig naman ito ni Lucas ang pagpapasalamat nito sa kanya ni Annie ay bigla na lamang siyang natigilan. Salamat, tama ba ang narinig niya? Nagpasalamat ito sa kanya. Hindi siya sumagot at pagkatapos ay umupo na lamang din sa harap nito at nag-umpisa na silang kumain. Sa buong pag-aalmusal nila ay walang nagsalita sa kanilang dalawa. Sa wakas ng pareho silang matapos kumain ay tatayo na sana si Annie nang tumingin sa kanya si Lucas. Sabi sa akin ni Kian ay may interview ka raw na dadaluhan ngayon.
Ihahatid na kita doon, sabi niya rito. Hindi na. Prime sagot naman ni Annie rito. Agad siyang tumanggi nang hindi man lang niya pinag-iisipan ang sagot niya. Hindi ba sa Central Hospital iyon? Ay dadaan na kita. Sabi nito sa kanya. Oo doon nga pero hapon pa iyon at isa pa ay mag-isa akong pupunta doon. Sagot naman niya kaagad rito. Okay kung iyon ang sabi mo. Tanging iyon na lamang ang nasabi ni Lucas at pagkatapos ay mag-isang umalis ng kanilang bahay kasama ang kanyang driver. Ngunit pagkasakay pa lamang ni Lucas sa kotse niya ay kaagad niyang tinawagan si Kian. Anong oras ang interview ni Annie? Tanong niya rito. 9:00 ng umaga sir, mabilis naman sagot nito sa kanya. Sigurado ka ba? Naninigurong tanong nito rito. Oo naman sir. Dahil iyon ang sabi niya sa akin at ang sabi niya ay sunduin ko nga daw siya ng 8:00 ng umaga, sagot nito. Hindi nga siya nagkamali ng hinala ngunit nagsinungaling si Annie sa kanya. Galit ba ito sa kanya at ayaw pa nitong makasabay siya sa iisang sasakyan? Napahilot na lamang Lucas sa kanyang mga kilay nang wala sa oras at pagkatapos ay bahagyang sumakit pa ang kanyang ulo dahil sa panlulumo, mas lalo lamang hindi siya naging komportable. Hindi mo na siya kailangan pang sunduin, mag-book ka na lang ng taxi para abangan siya sa labas ng tapat ng bahay ng mga 7:30. Sabi niya rito, pero sir, sinabi na niya sa akin kahapon na ihahatid ko siya sa ospital. Baka doble ang maging sasakyan niya, sagot naman ito kaagad sa kanya. Sundin mo na lang ang sinabi ko, sabi niya rito. Sige po sir. Mabilis naman sagot nito sa kanya. Pagkatapos patayin ang tawag ay napahilot na lamang siya sa kanyang sentido nang wala sa oras. Kung tama ang hinala niya ay hindi sasakay si Annie sa anumang sasakyan nila ngayon sa bahay kaya ang tanging naiisip niyang paraan na gagawin ito upang may masakyan ay sasakay ito ng taxi at mag-aabang sa labas ng bahay nila. Kaya lamang ay sila ay nakatira sa isang exclusive subdivision kung saan ang mga may-ari ng bahay doon ay halos may sari-sarili ng mga kotse kaya madalang lang ang mga taxi na pumapasok doon. Pagkatapos ngang kumain ni Annie ay kaagad siyang umakyat sa kanyang silid upang maligo na at pagkatapos niyang maligo ay kaagad na siyang nagbihis at inumpisahan ng mag-ayos. Naglagay siya ng light make-up sa kanyang mukha. Nang matapos siya ay kaagad niyang kinuha ang isusuot na niyang sapatso ngunit pagkatapos niyang isuot iyon ay bigla na lamang siyang napaisip. Walang takong ang suot niyang sapatos dahil nga sa pagbubuntis niya at nasisiguro niya na kung iyon ang isisuot niya ay tiyak na mas marami ang magiging mas matangkad sa kanya. Ang pagiging isang doktor ay nagre-require ng hindi lang pang-akademiko ngunit maging ang magandang bihis at posture at hindi siya papayag na matalo siya dahil sa ganoong bagay lamang sa sandaling interviewin na siya. Kaya ang pagsusuot ng takong ang pinaka-the best na naisip niyang pagpipilian. Ngunit bigla na lamang niyang naisip ang tungkol sa mga sanggol sa tiyan niya kaya bigla na lamang siyang nagdalawang isip. Nasisiguro niya na maraming tao sa ospital at kahit na anumang gawin niyang ingat ay kapag nasagi man lang siya ng isang tao ay maaari siyang matamba dahil sa mataas na takong at baka makasama iyon sa mga anak niya. Dahil rito ay namili na lamang siya ng sapatos na mas mataas lamang ng kaunti ang takong sa flat shoes. Nakakadagdag pa rin naman ito kahit papano ng kanyang taas at hindi lang iyon, mas ligtas din iyon para sa kanya at sa mga anak niya. Ilang sandali pa ang ay tapos na siyang magbihis at dali-dali nang kinuha ang mga gamit na kailangan niya at lumabas na ng bahay. Habang palabas siya ng bahay nila ay hindi niya maiwasang hindi maging excited. Naghintay siya ng taxi na dadaan ngunit 10 minuto na ang nakalipas ngunit wala pa ring dumadaang taxi. Ang interview na iyon ay napakalaking opportunity para sa kanya. Isa iyong pinapangarap niyang posisyon at kung hindi siya ma-interview dahil lang sa wala siyang nasakyan ay labis niya iyong pagsisihan hanggang sa mamatay siya. Kahit na sana galit siya kay Lucas ay hindi na sana siya nakipagtalo pa rito kanina. Kung pumayag na sana siya sa alok nito kanina edi sana ay nasa ospital na siya ngayon. Matapos maghintay pa ng ilang minuto habang nakatitig siya sa kalsada ay bigla na lamang may dumaang taxi ang nakalagay ang napakalaking karatula sa harapan ng taxi na wala daw itong sakay. Bagamat nagtataka ay nasisiyahang kinawian niya ito at pinara. Ilang sandali pa nga ay mabilis itong huminto sa tapat niya at agad-agad naman siyang sumakay rito. Makalipas man lang ang 20 minuto ay tuluyan na nga siyang nakarating sa ospital at doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag.
Tiningnan niya ang oras at eksaktong alas 8:40 na, dumating siya doon ng 20 minutes bago ang tamang oras ng interview niya. Mabilis siyang nagbayad sa taxi driver at agad-agad na bumaba rito. At nagtuloy-tuloy sa loob at nagpunta kung saan magaganap ang interview. Natapos na rin sa wakas ang interview kay Annie at pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang magiging resulta ng interview ay sasabihin na lamang sa pamamagitan ng tawag pagkatapos ng 1 linggo at wala naman siyang problema doon. Isa pa ay malakas ang pakiramdam niya na matatanggap siya. Dahil matagal siyang nag-review para sa interview na iyon kaya handa siya sa bawat tanong na ibinato sa kanya. Hindi pa siya nakakagraduate at kung sakaling pumasa siya doon ay papasok siya doon bilang isang intern. Ngunit sa kabila nito ay hindi siya pinanghinaan ng loob dahil alam niya na balang araw ay malalampasan niya rin ang lahat ng mga bagay na iyon at magiging isa siyang mahusay na doktor katulad ng pinapangarap ng kanyang ina. Pagkalabas nga ni Annie sa ospital ay kaagad siyang sumakay ng taxi at dumiretso ng mall. Kagabi pa lamang ay napagplanuhan na niya iyon. Dahil nga sa ginawa ni Lucas ay gagantihan niya ito sa pamamagitan ng paggasta ng pera nito at sa tuwing sasaktan siya nito ay ganun na lamang ang gagawin niya para makabawi siya. Ngunit bago ang lahat ay kumain na muna siya sa isang restaurant sa mall dahil nagugutom na siya at pagkatapos ay tinawagan niya kaagad si Olivia para makasama niya sa pinaplano niya. Ilang minuto lamang ay kaagad nang dumating doon sa mall si Olivia at dali-dali niyang sinabi rito ang plano niya. Nang marinig naman ni Olivia ang plano niya ay napataas ang kamay nito sa pagsang-ayon. Naku, tama lang iyon sa kanya no, sabi nito. Kung ganon ay ako nang bahala. Ngumiti ng matamis si Olivia at pagkatapos ay dali-daling hinawakan ang mga kamay niya at hinayla siya nito. Let's go. Masayang bulalas nito at pagkatapos ay bigla na lamang siyang nagtaka nang makita niya na paakay na sila ng elevator paakyat sa ika-5 palapag ng mall. Bakit hindi tayo magsimula sa unang palapag? Ang tanong niya rito. Nilingan naman siya nito. Baliw ka ba, ang unang palapag ay puro mga alahas ang itinitinda doon. Isa pa ay huli na lang natin yun para mas masaya, sabi nito sa kanya. Wala na siyang nagawa pa kundi ang mapatango na lamang rito. Mabuti na lamang at pagkatapos ng interview ay kaagad na nagpalit ng sapatos si Annie dahil mukhang mapapalaban siya sa paglalakad. Sa ika-5 palapag ay kaagad na nakahanap si Olivia ng tindahan ng milk tea at dali-dali siyang hinayla nito na pumasok doon. Wala siyang nagawa kundi ang titigan na lamang ang milk tea ni Olivia na may inggit dahil nag-order lamang siya ng juice. Halos magningning ang mga mata ni Annie nang makita niya ang mga ice cubes na lumulutang pa sa inumin ni Olivia. Mula nang malaman kasi niya na buntis siya ay pinigilan na niya ang kanyang sarili na kumain ng malalamig na pagkain dahil nga sa mga bilin ng doktor sa kanya. At maging ang ice cream ay tinalikuran na rin niya. Pero habang nakatitig siya rito ay tila ba naglalaway siya. Sa punto namang iyon ay kaagad na nakita ni Olivia ang ningning sa mga mata ni Annie at pagkatapos ay mabilis na itinulak sa harap nito ang inumin niyang in-order niya. Uminom ka na, mukha namang gustong-gusto mo at parang may star-star pang lumalabas sa mga mata mo. Pero isang higop lang ha. Baka kasi makasama sa baby. Paalala nito sa kanya. Agad naman nagumuhit ang ngiti niya at hindi makapaniwalang napatitig rito. Salamat. Agad niyang hinawakan iyon at dali-daling humigop at pagkatapos ay nang makahigop ng 1 beses ay kaagad niyang ibinalik ito kay Olivia. Habang nakasunod si Kian kay Annie at Olivia ay nakaupo siya malayo-layo sa mga ito kung saan ay sapat lamang na makita niya ang mga ito. At sa punto ngang iyon ay bigla na lamang nag-ring ang kanyang cellphone at nang tingnan niya kung sino ang tumatawag ay kaagad niyang nakita na ang boss pala niya ang tumatawag. How's it going? Tanong nito sa kanya. Sir, namili po si ma'am kasama si Miss Olivia. Napagod po yata sila sa pamimili kaya ngayon ay kasalukuyan silang nagpapahinga sa isang milk tea shop. Mabilis niyang sagot rito. Kamusta siya? Hindi na ba siya mukhang bad trip? Tanong pa nito sa kanya. Muli siyang tumingin sa direksyon ni Annie at pagkatapos ay dali-daling sumagot. Masayang masaya po siya sir at nakikipagkwentuhan siya kay Miss Olivia habang tumatawa. Okay, sagot niya at pagkatapos ay naalala niyang tanungin ang tungkol sa interview nito. Kumusta naman ang interview niya kaninang umaga? Napakagaling niya pong sumagot sir. Sa 100 pumunta doon para sumabak sa interview ay tanging 3 lamang ang napili na talaga na interview at si Ma'am Annie po ang pinakaunang na interview sir. Sagot nito sa kanya na may halong pananabik nis.
Sagot niya at pagkatapos ay tuluyan nang ibinaba ni Lucas ang tawag. For some reason nang marinig niya ang sinabi ni Kian ay hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Sa mga nakalipas na taon na nanirahan si Annie sa ilalim ng mga pakpak ng pamilya Montenegro pagkatapos nilang magpakasal ay prinotektahan na siya ng kanyang lolo at hindi lang ito ang promotekta rito kundi maging siya ay prinotektahan ito kaya nagkaroon ito ng dalawang tagapagtanggol sa buhay. Palagi na lamang niyang iniisip na siya pa rin ang magandang babae na pumapasok sa school na may dalang bag sa likod at laging nakapusod kaya bigla tuloy niyang naisip noon na baka hindi bagay rito ang kinuha nitong kurso na gaya ng medisina. Kanina bago niya tawagan si Kian at tanungin kung ano ang resulta ng interview nito ay handa na siyang gawin ang lahat para makapasa ito sa interview nito kung sakali mang hindi ito nakapasa ngunit nagkamali siya. Masyado niyang minaliit ito. Ang tahimik at paitat na dalaga noon ay lumaki na nang hindi niya namamalayan at nagagawa na nitong puhangin siya sa mga oras na iyon. Dahil sa pag-iisip ay bigla na lamang niyang naalala na tawagan bigla si Annie. Bigla na lamang nagulat si Annie nang marinig niya ang pagring ng kanyang cellphone. Kaagad niyang dinukot ito mula sa kanyang bag upang tingnan kung sino ang tumatawag at doon nga niya nakita na si Lucas pala ang tumatawag. Dahil rito ay mabilis niyang pinatay ang tawag nito nang hindi man lang pinag-iisipan. Bakit hindi mo sinagot? Tanong naman sa kanya ni Olivia bigla. Ayokong sagutin dahil kapag ginawa ko iyon ay baka makaapekto lang iyon sa mood ko sa halip na masaya ako eh. Sabi niya rito. Napatango naman kaagad si Olivia dahil sa sinabi niya. Tama nga ang naisip mo, pagsang-ayon naman nito sa kanya. Samantala nang patayin ni Annie ang tawag ni Lucas ay bigla na lamang umahan ang galit niya rito. Dahil sa sobrang inis niya ay muli lang niyang tinawagan ito sa pangalawang pagkakataon ngunit muli nitong pinatay ang kanyang tawag kaya hindi pa rin siya tumigil at tinawagan niya itong muli sa pangatlong pagkakataon. Sa huli ay pinatay lahat ni Annie ang kanyang tawag nang wala man lang kaawa-awa. Dahil sa inis niya ay muli niyang idinial ang numero nito ngunit hindi na niya ito matawagan. Mukhang nasa blacklist na siya nito. Agad siyang nagpadati rito ng isang text message. Pull me out, sabi niya rito at pagkatapos ay kaagad naman itong nag-reply sa kanya. Samantala si Annie ay nagkunwaring hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Ano ang hihilahin ko? Patay mali siyang reply niya rito. Alisin mo ako sa blacklist mo, reply nito sa kanya. Alam na niya kanina pa kung ano ang ibig sabihin nito ngunit pinili na lamang niya na huwag na itong replyan pa. Isa pa ay mas mabuti na rin naman iyon dahil masama pa ang loob niya rito hanggang sa mga oras na iyon at gusto niyang manatili na lamang muna ito sa kanyang blacklist. Tayo ka na lamang niya ito tatanggalin dun kapag tuluyan nang gamaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ubusin ni Olivia ang milk tea nito ay nagpatuloy sila sa kanilang pamimili. Ang sunod na store na pinasukan nila ay tindahan ng dami na punong-puno ng lahat ng uri ng damit at pare-parehong magaganda at bago ang mga design. Sa labas pa lang kanina ay agad nang nagustuhan ni Olivia sa store na iyon kaya agad siya nitong hinayla papasok doon at excited naman silang dalawang pumasok. Hindi nagtagal ay pumili si Annie ng isang kulay apricot na tulle na palda at ang tela ng palda ay napakagaan at napakalambot at nasisiguro niyang nakapaka-comfortable sa pakiramdam kapag isinuot na ito. Pakiramdam kapag isinuot na ito. Higit sa lahat ang sa parteng tiyan nito ay perpekto ang disenyo kung saan ay hindi makikita ang kanyang tiyan o ni mahalata man lang. Agad na kinuha iyon ni Annie at pagkatapos ay dali-daling isinukat ito. Paglabas niya ng dressing room ay kaagad niyang tinanong si Olivia. Vaya, ano sa palagay mo? Bagay ko ba? Maganda ba? Tanong niya rito ngunit hindi ito sumagot. Napakunot tuloy ang noo niya nang wala sa oras. Vaya. Muling tawag ni Annie sa pangalan nito at doon niya nalaman na wala pa ito sa malapit sa kanya. Habang suot niya ang palda ay hinanap niya sa kung saan saang sulok ng store si Vaya at sa huli ay natagpuan niya ito sa lugar ng damit ng mga panlalaki. Nang humakbang siya papalapit rito ay nakita niya na maingat na hinaplos ni Vaya ang isang kulay asol na suit sa harap nito. Bahagyang kumunat ang kanyang kilay nang makita niya ito, sino naman kaya ang balak nitong ibili ng suit? Dahil siguro sa masyadong nakafocus ito doon kaya hindi nito napansin na naroon na siya sa tabi nito at nakatayo. Nang makita ng sales lady ang ginawa ni Vaya ay agad nang umiti ito rito. Ma'am, napakaganda po ng suit na iyan at halos kakadating lang yan ngayong araw dahil isa po iyang National Limited Edition.
Sabi nito. Hindi sumagot si Vaya, "Ma'am, gusto niyo po bang bilhin ang suit?" Tanong muli ng sales lady rito, ngunit agad na sumagot si Vaya. "Hindi na muna. Sa susunod na lang," sabi ni Vaya, at pagkatapos ay mabilis nitong isinuot ang sunglasses nito. Nang humarap ito sa kanya ay taika lamang siya nito napansin, at pagkatapos ay bahagya pa itong nagulat dahil hindi nito inaasahan na naroon pala siya at tapos na siyang magpalad. "Wow, Annie! Ang ganda ng palda mo. Bilhin mo na bagay sa'yo." Napabulalas na sambit ni Vaya sa kanya. "Talaga, maganda." Natutuwang paniniguro niya rito. Nang mag-asawa siya ay talaga namang nahihirapan na siyang maghanap ng kanyang damit dahil kailangan niyang iayon ang kanyang pananamit sa estado niya bilang may asawa. Sinusubukan niyang magdamit ng bilang isang may asawa at hindi bilang isang dalaga pa. Ngunit ang napili niyang palda ay parang napaka-cute at mukhang pang-dalaga pa, kaya halos nagdadalawang isip pa siya na bilhin iyon. "Bilhin mo na, Ani, sakto sa'yo at sa kulay ng balat mo, isa pa ay kahit naman anong suotin natin ay maganda pa rin tayong dalawa," sabi sa kanya ni Olivia. Bigla na lamang nahiya si Annie dahil sa papuri nito sa kanya. "Salamat, Vaya, pero alam kong napakalayo ko kumpara sa'yo, no. Isa pa ay masaya pa rin ako sa sinabi mo." "Salamat," sagot naman niya rito kaagad. "Ano bang sinasabi mo? Ang ganda-ganda mo kaya. Maswerte lang talaga ako at nakapasok ako sa entertainment industry, pero sinong may sabi na lahat ng mga pumapasok doon ay mga magaganda? Sa katunayan nga ay mas marami pang maganda na hindi artista at syempre isa ka sa kanila." Dagdag pa nitong sabi. Tumigil ito at pagkatapos ay bigla na lamang nitong hinawi ang kulot nitong buhok at ibinaba ang salamin nito, at pagkatapos ay matamis na ngumiti sa kanya. "Isa kang kamahal-mahal at mabuting babae, samantalang ako ay... Vaya, ano ka ba, mas maganda ka pa nga sa akin at higit sa lahat ay napaka-sexy mo pa dahil halos wala pa akong nakitang mas sexy pa sa'yo." Putol niya sa sinasabi nito. "At isa pa ay kaakit-akit ka rin at napakalakas ng dating mo." Dagdag pa niya rito. "O siya, tama na nga iyan. Halika at mag-post ka ng maganda, gusto kong kuhanan kita ng ilang picture." Sabi nito sa kanya, at nang marinig niya ang sinabi nito ay agad na niyang sinunod ang sinabi nito. Agad na inihanda ni Olivia ang kanyang cellphone upang kuhanan ng larawan si Annie. Napakaganda nito at ang bawat kilos nito ay napakahinhin. Nakailang pose ito at masasabi niya na napaka-photogenic talaga nito. Kaya ilang sandali pa ay tuluyan na nga niyang natapos na kuhanan ito ng larawan. Nang matapos ito ay kaagad siyang nagpaalam rito. "Magpapalit na muna ako ng damit ko." Sabi nito sa kanya. "Sige lang," mabilis naman na sagot niya rito. Nang tumalikod si Annie sa kanya ay kaagad niyang isinend ang mga picture ni Annie sa kanyang mga kasama upang ma-edit na nila ang mga ito at muling maibalik sa kanya. Pagkatapos niyang i-send ang mga ito ay kaagad siyang nagpadala ng voice message. "Makinig ka, Arnold, pwede bang itigil mo na muna lahat ng ginagawa mo ngayon at i-edit ang mga larawang ipinadala ko?" Sabi niya rito, pagkatapos ay kaagad naman siyang nakatanggap ng reply mula rito. "Wow, ang ganda nitong dalaga. She is fair and super beautiful." "Sino siya?" tanong sa kanya ng isa sa mga manager nila, at nang marinig ito ay kaagad na niyang alam kung ano ang pumasok sa isip nito. Sorry, pero wala siyang balak na pumasok sa industriya." Sagot niya rito. Naku, sayang naman, mabilis namang sagot nito sa kanya. Hindi na lamang siya sumagot. Ang sumunod na mensahe naman ay galing sa kanilang retoucher. "Ako na bang bahala rito? Oo, at dapat ay super ganda yung tipong pag nakita ng lalaki ay mabubulag siya sa kagandahan niya." Sagot niya rito. "Sige, makakaasa ka." Sagot naman nito pabalik sa kanya. Samantala nang tuluyan ng makapagpalit ng damit si Annie at lumapit kay Olivia ay nakita niya itong nakangiti sa harap ng cellphone nito, kaya na-curious siya kung anong dahilan ng ngiti nito. "Anong nangyari? Bakit mukhang napakasaya mo yata?" tanong niya rito. "Well, secret ko muna sa ngayon at mamaya ko na lang sasabihin sa iyo," sabi nito sa Nanya, at kaya napatango na lamang siya rito. Sa huli ay binili nga ni Annie ang apricot na palda, at pagkatapos ng tuluyan silang makalabas sa bilihan ng damit ay agad niyang nilingon si Olivia, at pagkatapos ay nagtanong rito. "Vaya, sigurado ka ba talaga na ayaw mong bilhin ang suit na iyon?" Medyo natigilan naman si Vaya dahil sa tanong niya, at pagkatapos ay kaagad na sumagot. "Hindi. Bakit ko naman sana bibilhin iyon? Tiningnan ko lang. Tayo ka, para kanino ko naman sana ang panglalaking suit na iyon?" Sagot nito sa kanya.
Talaga, sigurado ka na bang ayaw mo talagang bilhin iyon? Muling tanong ni Annie rito at pagkatapos ay napakunot ang noo. Well, hindi talaga, desidido namang sagot nito sa kanya. At dahil doon ay bigla na lamang niyang tinalikuran ito at pagkatapos ay dali-daling bumalik upang pumasok sa store na pinanggalingan nila. Kung ayaw mong bilhin ang suit na iyon ay ako ang bibili, sabi niya rito at dali-daling naglakad. Agad naman siya nitong hinabol. At bakit mo naman bibilhin? Ani, huwag mong sabihin na ibibigay mo iyon sa walang hiya mong asawa. Hindi mo dapat pinapansin ang lalaking iyon at dahil wala siyang pakialam sa asawa niya. Akala ko ba gusto mo siyang gantihan? Pero bakit ngayon ay gusto mo siyang bilhan ng damit? Tanong nito sa kanya. Nang malaman ni Olivia na bibilhin ni Annie ang suit para sa lalaking iyon ay mas lalo lamang tumindi ang inis niya sa lalaking iyon. Nilingan siya ni Annie at pagkatapos ay ngumiti. Siyempre hindi no, bakit ko naman yun ibibili? Bibilhin ko yun para sa isang tao bilang isang regalo, sagot nito sa kanya. Ibibigay sa isang tao. Kanino? Biglang nagsalubong ang kilay niya nang marinig niya ito.